Ang opening scene ay nagpapakita ng isang tagapag-ayos ng libing, si Elliot Deacon, na may-ari ng isang punerarya. Bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain, inihahanda niya ang mga bangkay para sa kanilang libing habang marahang nakikipag-usap sa mga ito. Sa kasalukuyan, makikita siyang naghahanda ng katawan ng isang matandang guro ng piano. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang guro sa middle school, si Anna Taylor, na nakikipagtalik sa kanyang boyfriend na si Paul. Sa kabila ng romantikong sitwasyon, hindi siya mukhang nasisiyahan. Pagkatapos, habang naliligo, tinanong ni Paul kung may problema, ngunit iginiit ni Anna na ayos lang siya. Bagamat ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi ng kabaligtaran. Pagkatapos nito, pumunta si Anna sa trabaho kung saan nakita niya ang dalawang malalaking bata na nambubuli sa kanyang maliit na estudyante na si Jack. Pinagalitan niya ang mga ito at agad na pinalayas. Pagkatapos ng trabaho, pauwi na si Anna nang biglang kumutitap ang mga ilaw sa hallway. Takot na takot, tumakbo siya patungo sa exit ngunit nakita niyang nakakandado ang pinto. Sa gitna ng matinding sandaling yon, biglang lumitaw si Jack at walang problema itong binuksan ang pinto. Nang gabing yon, dumalo si Anna sa libing ng kanyang dating guro ng piano sa lugar ni Elliot. Habang papalapit siya sa bangkay, nakita niya itong gumagalaw ang bibig, na nagpaigtig sa kanya sandali. Ngunit nang muling tingnan, normal lang ito at napagtanto niyang baka imahinasyon lang niya yon. Nang gabing yon, nagpunta si Anna sa isang mamahaling restaurant para maghapunan kasama si Paul. Sa panahong ito, sinabi ni Paul sa kanya na napromote siya sa headquarters ng kumpanya, kaya kailangan niyang lumipat sa Chicago. Pagkatapos, hinugot niya ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Balak niyang mag-propose at isama siya. Ngunit bago niya magawa ito, nagsimulang makipagtalo si Anna dahil akala niya ay makikipaghiwalay si Paul. Sinubukan ni Paul na ipaliwanag ang totoo, ngunit umalis si Anna nang hindi nakikinig. Nagmaneho siya ng labis na pagkabalisa, at sa gitna ng malakas na ulan, naaksidente siya. Sa susunod na eksena, makikita si Anna sa isang embalming table sa punerarya na mapatla ang mukha at may sugat sa noo. Pagkatapos, pumasok si Elliot at sinimulan siyang ihanda. Habang tinatanggal niya ang damit nito, biglang bumukas ang mga mata ni Anna at tinanong kung nasaan siya. Si Elliot, na tila kalmado, ay sumagot na nasa punerarya siya at patay na siya. Dagdag pa niya, naalala niya na nagbanggaan siya sa isang truck na puno ng metal pipes, na nagdulot ng kanyang pagkamatay 8 oras na ang nakalipas. Naguluhan at natakot si Anna, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na patay na siya. Kahit na sinisiguro ng tagapag-ayos ng libing na nasa proseso lang siya ng pagtungo sa kabilang buhay. Samantala, nagising si Paul sa kanyang bahay at sinubukang tawagan ang kanyang girlfriend ng maraming beses. Gayunpaman, ang mga gamit ni Anna ay nasa kay Elliot, na hindi pinansin ang tawag at inilagay ang mga ito sa isang storage closet kasama ng mga gamit ng iba pang bangkay. Dahil hindi siya makahanap kay Anna, pumunta si Paul sa bahay ng kanyang ina para magtanong. Sa kanyang pagkagulat, ibinalita ng ina ang trahedyang aksidente na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa rito, sinisi niya si Paul dahil hinayaan niyang magmaneho si Anna sa masamang panahon. Bumalik sa punerarya, tinahi ni Elliot ang mga sugat ni Anna at nagtaka siya kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit. Tinanong niya ito, ngunit hindi siya pinansin ni Elliot at tinurukan siya ng isang kathang-isip na gamot na tinatawag na hydronium bromide, na sinabi niyang magpaparelax sa kanyang mga kalamnan. Pagkaraan, dumating ang ina ni Anna na nakasakay sa wheelchair para makita siya. Sa pamamagitan ng umiiyak na boses, kinausap niya ang katawan ni Anna at tinanong kung sino na ang mag-aalaga sa kanya ngayon. Bago umalis, hiniling niya kay Elliot na ibalik ang kulay ng buhok nito sa natural na kulay, brown. Pagkaraan, nagising si Anna at nakitang nag-iisa siya sa silid. Nagtipon siya ng lakas at umupo ng tuwid. Pagkatapos, lumapit siya sa telepono, ngunit hindi ito gumagana. Sa sandaling yon, dumating si Paul sa punerarya at hiniling kay Elliot na makita niya ang kanyang girlfriend. Sa kabila ng kanyang desperasyon, hindi siya pinapasok ng tagapag-ayos ng libing dahil wala siyang legal na ugnayan kay Anna. Nang marinig ang boses ni Paul, sumigaw at kumatok si Anna sa pinto, ngunit hindi napansin ang kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos, pumunta si Paul sa istasyon ng pulis para makipagkita sa kanyang kaibigang si Tom, sa pag-asang may magagawa ito para makapasok siya sa punerarya. Gayunpaman, sinabihan siya ng isa pang pulis na lumabas na si Tom para sa kanyang patrol duty at babalik sa lalong madaling panahon. Hanggang sa oras na yon, pumasok si Paul sa impound ng pulis at umupo sa loob ng wasak na kotse ni Anna. Habang nandoon, nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa kanyang girlfriend, na biglang naantala nang mahawakan siya ni Tom. Nagmakaawa si Paul na tulungan siyang makapasok para makita si Anna, ngunit wala magawa si Tom tungkol dito. Sa kabilang banda, naglibot si Anna sa silid at natagpuan ang isa pang bangkay na nakahiga sa mesa. Ayaw niyang matulad sa kalagayang yon, kaya kumuha siya ng gunting at naghintay kay Elliot. Nang pumasok ito, banta niyang papatayin siya, ngunit tila hindi natakot si Elliot. Sinabi niyang hindi niya magagawang saktan siya dahil patay na siya. Nagtalo si Anna, at tinanong kung paano siya nakakapag-usap kung patay na siya.
Sa puntong ito, inihayag ni Elliot na nakakapag-usap siya sa kanya dahil may kakayahan siyang makipag-ugnayan sa mga patay. Iminungkahi pa niya na bitawan na ni Ana ang buhay dahil sa loob ng 3 araw ay ililibing na siya at mananatili sa kabaong magpakailanman. Sa susunod na eksena, naghahanda si Elliot ng katawan ng isang matandang babae para sa libing nang sumama sa kanya si Jack, na tila alam na ang pagkamatay ni Ana. Tinanong ng bata ang tungkol sa kanyang guro, at sinabi ni Elliot na sa Biyernes ang libing nito at pinauwi muna siya. Kinabukasan, narinig ni Paul ang boses ni Ana at nakaranas ng mga pangitain na naliligo ito. Gayunpaman, nagising siya at napagtanto na panaginip lang pala yun. Samantala, bumalik si Elliot kay Ana na may daladalang damit na isusuot nito sa kanyang libing. Habang abala siya, tinangay ni Ana ang isang piraso ng susi mula sa bulsa nito. Pagkaraan, habang pumupunta si Elliot sa ospital para kumuha ng isa pang bangkay, sinubukan ni Ana na gamitin ang ninakaw na susi para buksan ang pinto. Huminto si Elliot sa isang gas station para magpahatid ng gasolina, at doon niya napagtantang nakalimutan niya ang susi, kaya't nagmadali siyang bumalik sa punerarya. Sa panahong yon, nagawa ni Ana na buksan ang pinto at naglibot sa bahay. Natagpuan niya ang isang silid na may telepono. Mabilis niyang tinawagan si Paul at nagdasal na sagutin nito ang tawag. Matapos ang mahabang pagring, sinagot ni Paul ang tawag, ngunit agad itong binaba. Sa akal ang guni-guni lang yon. Biglang dumating si Elliot at ipinakita sa kanya ang kanyang bangkay sa salamin. Sa wakas, naniwala si Ana na patay na siya. Sa parehong oras, si Jack, na nasa harap ng bahay, ay nakita si Ana, na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Dagdag pa rito, isa pang kakaibang pangyayari ang naganap. Huminga si Ana sa harap ng salamin, na nagdulot ng pag-ambon dito. Gayunpaman, mabilis itong pinunasan ni Elliot bago pa ito makita ni Ana. Ngayong kumbinsido na siya sa kanyang kamatayan, tumigil si Ana sa paglaban sa paghahanda ni Elliot sa kanyang katawan at hindi na binigyang pansin ang anumang ibinibigay nito sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Paul sa paaralan ni Ana para kunin ang kanyang mga gamit. Habang paalis na siya, sinalubong siya ni Jack, na nagsabi na nakita niya si Ana sa punerarya na nakasuot ng pulang damit kahapon. Hindi naniwala si Paul at iginiit na patay na ito. Ngunit nang sabihin ng bata na hindi niya ito sapat na mahal, nagalit si Paul at sinampal niya ito sa harap ng lahat. Sa punerarya, dumating ang isang pulis para makita ang bangkay ng kanyang kapatid, na nakalagay sa parehong silid kasama ni Ana. Hiniling niya kay Elliot na iwan silang magkapatid ng ilang minuto. Nang umalis ang tagapag-ayos ng libing, lumitaw ang tunay na intensyon ng pulis nang lumapit siya sa hubad na katawan ni Ana. Ngunit sa sandaling hahawakan niya ito, pumasok si Elliot at pinaalis siya. Pagkaraan, bumalik si Jack sa punerarya at ibinahagi kay Elliot ang kanyang nakita noong nakaraan. Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Elliot na pareho silang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga patay. Sa kanyang pag-uwi, biglang naalala ni Paul ang pulang damit na suot ni Ana noong umaga bago siya namatay. Nagdulot ito ng pagdududa na baka buhay pa ang kanyang girlfriend. Nagmamadali siyang pumunta sa punerarya at hiniling na makita si Ana. Ngunit tumanggi si Elliot. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinansin ni Paul at pumasok siya ng sapilitan. Sumisigaw para kay Ana. Patuloy siyang naghanap hanggang sa bantaan siya ni Elliot na tatawagan ang pulis. Pagkatapos, pumunta si Paul sa istasyon ng pulis at sinabi kay Tom na buhay pa ang kanyang girlfriend. Naghinala pa siya na baka binigyan si Ana ng malakas na dose ng gamot na nagpabagal sa kanyang tibok ng puso. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kaibigan dahil wala siyang ebidensya para suportahan ang kanyang hinala. Pagkaraan, binihisan ni Elliot si Ana ng damit pampamahinga habang nag-uusap sila ng malalim. Inamin ni Ana na hindi siya naging masaya sa kanyang buhay at hindi niya nagawang mahalin ng buong puso si Paul. Gayunpaman, ngayon, pinagsisisihan niya ang lahat. Lumipat ang eksena sa araw ng libing, kung saan inilagay ni Elliot si Ana sa kabaong. Habang naghahanda siyang turukan nito ng isa pang dose ng gamot, humiling si Ana na makita ang sarili nito isang huling beses. Itinaas ni Elliot ang isang maliit na salamin, at habang tinitingnan ni Ana ang sarili, napansin niya ang kanyang hininga na nag-ambon sa salamin. Napagtanto niya na nagsinungaling si Elliot sa kanya sa buong panahon at hindi pa pala siya patay. Sa takot, sinubukan niyang lumaban, ngunit tinurukan siya ni Elliot ng gamot, na nagdulot ng kawalan ng malay. Pagkaraan, nagtipon ang lahat sa bulwagan ng libing para magbigay pugay kay Ana. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Paul at inilagay ang singsing sa kanyang daliri. Sa panahong ito, gumalaw ng bahagya ang kanyang mga labi at talukap ng mata, kaya kinabahan si Elliot at ipinasara ang kabaong. Pagkatapos itong ilibing sa sementeryo, labis na nalungkot si Paul at nagpakalasing. Nilapitan siya ni Elliot, na sinisi ni Paul sa paglilibing kay Ana ng buhay. Bilang tugon, sinabi ni Elliot na baka tama siya at hiniling na siya mismo ang magsiyasat. Galit na galit, sumugod si Paul. Ngunit bago siya makapanakit, sinabi ni Elliot na wala na siyang maraming oras. Sa pakiramdam ng kagyat na sitwasyon, nagmamadaling nagmaneho si Paul patungo sa sementeryo. Samantala, nagising si Ana sa loob ng kabaong at desperadong humihingi ng tulong habang unti-unting nauubusan ng hangin. Sa kabila ng pagkalasing, nakaiwas si Paul sa ilang sasakyan sa highway. Pagdating niya sa sementeryo, mabilis niyang hinukay ang kabaong ni Ana at inilabas ito. Nagawa niyang buhayin ito,
At pagkatapos ay inamin ni Anna ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa parehong oras, may narinig si Paul na kakaibang tunog, at ipinaliwanag ni Anna na ito ay ang tunog ng gunting ni Elliot na pumutol sa kanyang damit. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Paul na nasa punerarya pala siya, at si Elliot ang nakatayo sa tabi niya, naghahanda sa kanyang katawan tulad ng ginawa nito kay Anna. Ipinagtapat ni Elliot na hindi siya nakarating sa sementeryo dahil sa isang aksidente sa sasakyan na ikinamatay niya. Nagprotesta si Paul na buhay pa siya hanggang sa ipasok ni Elliot ang isang embalming trocar sa kanyang katawan.